tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ibinunyag po ng asawa ni COMELEC Chairman Andres Bautista na may mga itinatagong di maipaliwanag na yaman ang opisyal. Itinanggi naman ni Bautista ang akusasyon at sinabing posibleng nag-ugat ito sa problema sa kanilang pagsasama at panggigipit umano ng kanyang misis. Iniutos na ng Justice Department na imbestigahan ito ng NBI. Ang mainit na balita, hatid ni Tina Panganiban Perez. Halos 1 bilyong piso umano ang di maipaliwanag na yaman ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Isiniwalat yan ng kanyang misis na si Patricia Paz Bautista na nalathara sa Philippine Daily Inquirer. Una raw nakipagpulong si Ginang Bautista kay Pangulong Duterte at isinumbong ang nadiskubre umano niyang mga bank account at real property na nakapangalan daw sa kanyang mister at ilang mga kaanak nito, pero wala raw sa kanyang 2016 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang dito ang milyong-milyong pisong halaga ng domestic at foreign bank accounts at condo units sa Taguig at San Francisco, California. August 1 na maghain si Mrs. Bautista ng kanyang sinumpaang salaysay sa NBI. Alam daw ni Mrs. Bautista na pwedeng ma-impeach ang COMELEC chairman kung mapapatunayang sangkot ito sa katiwalian habang nasa posisyon. Sagot naman ni Chairman Bautista sa panayam ng unang balita, handa raw siyang harapin ito. Pero pagbubunyag niya, posibleng nag-ugat ito sa kanilang problemang mag-asawa na binabahiran lang daw ng politika. Noong 2013 pa, meron na po siyang siguro ibang minamahal. No? Ako naman po, I tried to save the marriage dahil bata pa po yung aming mga anak. At kami po ay nag-counseling at lahat, pero talagang desidido na yata talaga siyang humiwalay. No? Ginigipit din daw siya ng misis. Nakikita niyo po, pera lang po ito. Puro pera dahil pataas po ng pataas yung kanyang hihingi na pera. At lahat po yan ay nakadokumento at meron po tayong mga testigong ihaharap. No? Nagkwento rin si Bautista tungkol sa isang insidente habang siya ay nasa Amerika. Bigla pong nag-withdraw yung aking misis ng $117,000 at 250,000 pesos sa aking joint account at ililimag sa kanyang personal account. In fact, naglagay po sila ng mga goons, armed goons po doon sa aming condo unit para hindi po ako makapasok. Pero nang pinayagan daw siya makapasok sa unit, natuklasan niya naggalaw ang kanyang mga sensitibong dokumento at may ilan daw na dinuktor. Nakipagpulong na raw si Chairman Bautista sa Pangulo at ipinakita niya ang ilang dokumento para kontrahin ang pahayag ng misis. Tina Panganiban Perez, GMA News. Sinagot naman ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang mga aligasyon ng kanyang misis sa isang press con. Kaugnay niyan, magbabalita si JV Arsena. JV, ano ang naging depensa ni Chairman Bautista sa umano'y tagong yaman at ill-gotten wealth niya ayon sa kanyang misis? Rafi, lahat ng aligasyon ng kanyang estranged wife na si Patricia Paz ay sinagot at pinasinungalingan ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Ayon dito kay Chairman Bautista, lahat daw ng mga dokumento, mga bank documents, mga ATM cards, GCs at pati yung mga papel na niransak ay kinuha daw o ninakaw daw ng kanyang misis sa kanilang bahay at ito raw ay finabricate o pineke ng kanyang misis at ng kanilang mga abogado para lumabas na ipalabas na siya ay nagnakaw nga ng yaman. Iginiit din ni Bautista na ito raw ay walang ill-gotten wealth. Nagsimula lamang daw ito, Rafi, sa issue sa kanilang mag-asawa na nauwi nga sa isang skandalo. Ito raw ay inaasahan daw ni sana. Noong Nobyembre pa nangyari itong pag-ransack daw sa kanyang cabinet at inaasahan niya nga daw sana na sa loob ng 10 buwan na ito ay maresolba ito sa disente at maayos na paraan. Actually, Rafi, sabi rin ni Chairman Bautista, mismong si Pangulong Duterte ay namagitan at nagsilbing mediator at counselor sa kanilang mag-asawa. Noong August 1 ay nagkita pa raw sila ni Pangulong Duterte sa Malacanang at nagpulong kasama ng misis o estranged wife ni Chairman Bautista na si Patricia Paz. At inaasahan nga daw niya na noong araw na iyon din ay nagkaroon na ng settlement at nagkaayos na. Pero kaya nagulat daw siya na kahapon ay nagpa-interview ang kanyang estranged wife sa isang pahayagan at dito nga ay inilabas itong mga eskandalo. Naniniwala dito si
Chairman Bautista, Rafi, na may political agenda o may na politiko o oportunista yung tawag niya na nasa likod nitong paglutang ng kanyang misis na itong araw sana ay naresolba sa maayos na paraan para na rin daw sa kanilang mga anak, Rafi. Okay, dalawang question kung ganon. Una, sinabi ni Chairman Bautista sa press con na yung mga papeles o dokumento na niransak ng kanyang misis sa kanyang cabinet ay mga fabricated. So, ibig sabihin, pineke yung iba doon. At pangalawa, doon sa pagpunta. Totoo. Sige, sagutin mo na yung unang question ko. Sorry. Sige, JV. Ayon kay Chairman Bautista, Rafi, yung mga dokumento na iniharap o inilabas ng kanyang strange wife na si Patricia Paz kahapon, karamihan daw dito ay mga fabricated na. Inamin niya, ang ibinulgar lamang dito ni Chairman Bautista sa pagharap niya, emosyonal na humarap nga kanina itong si Chairman Bautista dahil dismayado raw siya na yung mga papel o mga dokumento na ninakaw mismo mula sa kanilang bahay at ayon nga dito sa kanya, siya nga raw dito yung biktima at ang tawag nga niya dito ay male rape. Siya yung biktima na hindi raw pinapasok sa bahay nila noong Nobyembre nung niransak ito ng grupo ng kanyang misis. At ayon sa kanya, yung mga dokumento na yon ay ninakaw o kinuha at finabricate ng kanyang misis para palabasin na siya nga raw ay may ill-gotten wealth. At ayon dito kay Chairman Bautista, may mga duda na siya o may idea na siya kung sino yung grupo o kung sino yung political group o political person na nasa likod nitong paglabas o paglutang para sirain ang kanyang reputasyon at ang kanyang pamilya at maging ang integridad daw ng COMELEC at ng 2016 elections. Rafi? Okay, wala siyang binabanggit kung sino yung grupo na nasa likod nitong lutang ng kanyang misis at pagsabi na siya ay may mga ill-gotten wealth. He's not going to mention the person or those people behind her? Yes, Rafi. May mga idea na raw siya o may mga nagtip na sa kanya kung sino yung nasa likod na grupo o politiko na nasa likod nitong paglutang o mga algasyon ng kanyang dating misis. Pero ayaw na itong banggitin at ayaw muna itong pangalanan sa puntong ito, Rafi. Interview niya kasi sa Philippine Daily Inquirer, sa report na lumabas sa PDI, inamin ni Chairman Bautista na yung mga dokumento na naroroon ay kanya nga at ang iba doon daw ay itinatago lamang niya para sa kanyang mga kamag-anak. Pero wala siyang sinabi na yung mga dokumento o ilan doon sa mga dokumento ay mga pineke o mga fabricated. Ang sabi dito sa atin ni Chairman Bautista, Rafi, yung mga dokumento totoo naman, pero ang karamihan nga raw na hinarap doon sa press con o sa interview kahapon ng kanyang strange wife na si Patricia Paz ay fabricated na ng kanyang dating misis at ng kanyang mga abogado. At itinanggi niya rin, Rafi, yung hindi raw lahat ng mga binanggit na mga properties and bank accounts and documents ng kanyang misis ay hindi raw totoo. Kabilang dyan sa mga itinanggi na property ni Chairman Bautista ay yung kaniyang condo raw sa San Francisco na California. Ito raw ay property, hindi niya raw property ito kundi sa kanyang kapatid. Itinanggi niya rin na meron siyang dollar account sa HSBC at itinanggi niya rin na ganun kalaki yung kanyang account o yung kanyang yaman na nakalagay o nakadeposito sa isang RCBC bank account. Ang properties na yon ay nakapangalan sa kanyang kapatid o sa kanyang mga kamag-anak kasi meron pa iba doon yun daw ay pag-aari ng kanyang magulang. Alright? Now, bakit siya ang nagtatago ng papeles o yung titulo ng kanyang mga kamag-anakan? Bakit nandun sa bahay niya? Ano ba siya nito mga kamag-anak niya? Siya bang administrator nito mga kamag-anak niya para sa mga properties nila? Ang sabi ni Rafi, ang sabi naman ni Chairman Bautista, ipinagkatiwala ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga magulang,
yung pagdating sa investments ng kanilang pamilya o yung sinabi ni Chairman Bautista, Rafi, bago pa man daw siya pumasok sa gobyerno ay ganito na yung kanilang ginagawa sa kanilang pamilya. At inamin niya na ganito na rin yung kalaki. Ang sabi actually niya, Rafi, yung sa kanyang SALN daw ay nasa 176 million pesos yung kanyang total assets. Ito raw ay kanyang kinita pa noong nasa private sector pa lamang siya. Ayon kay Chairman Bautista, hindi naman daw siya ganun kahirap nung pumasok siya sa gobyerno. Dahil bago siya pumasok sa gobyerno, siya raw ay naging international lawyer at nagtrabaho rin siya sa ibang bansa. Kaya meron din siya mga offshore account, Rafi. Yun yung kanyang mga justification kung bakit meron siya mga investment sa ibang bansa. Pero isang investment lang daw, iyon, Rafi. At yung iba naman daw na binanggit ng kanyang misis ay hindi raw totoo. Okay, itong offshore account niya na inaamin niyang sa kanya, ito ba ay nakapaloob sa kanyang SALN? Yes, Rafi. Yun ang sabi ni lahat daw ng kanyang binanggit o deklarado raw sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kahit bubusiin daw ito, ayon kay Chairman Bautista, ito raw ay nakasaad sa kanyang SALN. Maliban lang daw doon sa mga finabricate o pineke na ng grupo ng kanyang strange wife. Okay. Rafi. Maraming salamat, JV Arsena. Pabor naman po ang palasyo sa masusing investigasyon kay COMELEC Chairman Andres Bautista kaugnay po ng kanyang umanong ill-gotten wealth na ipinaparatang ng kanyang asawa. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, pababayaan ng Malacanang na gumulong ang investigasyon sa muning illegal na yaman ni Commission on Elections Chairman Andres Bautista. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, dapat ay masusing imbestigahan ng aligasyon ng Miss Bautista na si Patricia. Hindi naman nakumpirma ni Abella ang sinasabing pulong sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Patricia noong July 26 sa Malacanang. Sabi ni Abella ay merong schedule ng isang private meeting ng araw na yon ng Pangulo pero hindi makumpirma itong si Abella kumpara ito kay Ginang Bautista. Nang tanongin naman ng palasyo kung susuportahan ang anumang reklamo para ma-impeach si Bautista, inulit ni spokesperson Abella, ang sinabi dati ng Pangulo na hindi nito kukonsintihin ang anumang korupsyon kahit pa nga whip lang ito o duda pa lamang ito. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Kinikikilan lang daw ng asawa. Yan ang sagot ni COMELEC Chairman Andres Bautista sa alegasyon ng kanyang misis na may hidden wealth umano siya. Maaaring ma-impeach si Bautista kung mapatutunayang meron siyang itinatagong nakaw na yaman. There's 300 million in this bank. You can see, I think there are about 32 passbooks. At least I can stand tall and straight and say, you know what, I didn't do any of this stuff. I don't know what's gonna happen, but at least me and my kids, we didn't do any of this stuff. Halos may 1 bilyong piso umanong di maipaliwanag na yaman si COMELEC Chairman Andres Bautista. Yan ang isiniwalat ng kanyang misis na si Patricia Paz Bautista sa panayam sa kanya ng Philippine Daily Inquirer. November 2016 daw nang matuklasan ito ni Ginang Bautista. I found things that you see before you. I found passbooks. I found properties that I had never heard of but apparently belonged to Andy because they had his name. I found money. I found cash, gift wrapped. You know what? I'm getting scared because like I said, it hit a wall. And I'm holding this stuff. I don't know what it is. Nakipagpulong daw siya kay Pangulong Duterte sa palasyo at isinumbong ang nadiskubre umano niyang milyon-milyong pisong halaga ng domestic at foreign bank accounts. Kasama na riyan ang mga real estate property sa loob at labas ng bansa na nakapangalan daw sa kanyang mister at ilang kaanak nito. Pero sabi ni Patricia, wala raw mga ito sa 2016 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng asawa. August 1 na maghain si Patricia ng kanyang sinumpaang salaysay sa NBI. Itinanggi naman ni COMELEC Chairman Bautista ang mga paratang ng asawa. Posible raw na nag-ugat lang ito sa problema nila mag-asawa na sinubukan aniyang ayusin lalo na't bata pa ang kanilang mga anak. Baka raw binabahiran lang ito ng politika. Ever since 2013,
talagang gusto na niyang maghiwalay dahil nga merong third party involved. Yung amount po na sinasabi doon, I cannot verify, but I don't think it is that high. Now, over the years, my family, including my parents who are heirs, my brothers and sisters who live in the US, have been regularly co-investing with me since the 90s. Tinangka raw siyang kikilan at gipitin ng kanyang misis. Yung kanyang abogado, and I have it all, no, na tinext ako at sabi, ito daw yung terms niya. Okay? At humihingi nga na amount of mga 620 million. Kung hindi ko daw ibibigay, pupuntahan daw niya si President Duterte. Posible rin daw na dinoktor ang ilang dokumentong hawak ni Ginang Bautista. Ako po'y nasa Amerika when I was observing the US elections. I got a call from my BDO branch manager who said that my wife was withdrawing $117,000 and 250,000 pesos from our joint account and transferring it to her personal account. Ang aking pong pagkatao, para po akong naghahasa sa aking sariling pamamahay nung ako po ay pinagbawalang umuwi sa sariling pamamahay. Naglagay po sila ng mga armed goods para po pigilin akong umuwi. Nang pinayagan siyang makapasok sa unit, natuklasan daw niyang nagalaw ang kanyang mga sensitibong dokumento. Nakipagpulong na rin daw si Chairman Bautista sa Pangulo at ipinakita niya ang ilang dokumento para kontrahin ang pahayag ng misis. Nag-usap po kami ni Pangulo, kinuwento ko po yung aking panig at nagbigay po siya ng advice. Sinabi niya po sa akin, kasi ako naman sabi ko sa kanya, hindi po ako kapit ko sa kahit anong posisyon or panunungkulan. No? Kung ang palagay ko ako ay nagiging pabigat na sa isang institusyon, wala namang problema sa akin na magbitiw. No? Pero sabi niya sa akin, no, I'm not asking you to resign. That is really your call. Sabi naman ng mga abogado ni Ginang Bautista, walang ibang karelasyon ang kanyang kliyente. Mrs. Bautista and the chairman have been trying to settle the separation of their properties even before. But ito ay laging hindi nagtatagumpay dahil nag-aaway sila sa halaga ng pera na paghahatian nila. Nung nalaman kasi ni Mrs. Bautista ang mga dokumento na to na kanyang hawak ngayon, na nakapangalan sa kanyang asawa, si Chairman, he cut off the financial support to the wife and to the children. So that this prompted the Mrs. Bautista to file a case of violence against women and children para humingi ng protection order at also support from Chairman Bautista. Ang pera rin daw na hinihingi ni Ginang Bautista ay para sa kanilang mga anak na pawang mga bata pa. Hindi naman makumpirma ng palasyo ang mga sinasabing hiwalay na pulong ng mag-asawa. Ang alam lang daw nila ay may slot para sa isang pribadong pagpupulong noong July 26. Muli ring giniit ng palasyo na hindi nila papayagan ang korupsyon sa gobyerno. Ipinag-utos na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng sarili nitong investigasyon kaugnay ng umano'y ill-gotten wealth ni Bautista.